heart in order that we may know the hope to which you have called us, our God. O Lord, we thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Ito po yung worship is the act of warfare. Warfare worship. Yung kinanta po natin nung kanina, no, yung unang-unang kanta natin, yun napakaganda o napaka-powerful na kanta po yun para sa pag-worship, para magapin natin yung mga kaaway natin. Sabi doon, when heaven fights, how heaven fights when we lift our hands. How heaven fights when we lift our hands. Napakaganda po yung pag-lift ng ating mga kamay. Ibig sabihin ay tinataas natin ang kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po si Moses, nung katatawid pa lang nila galing sa Egypto, katatawid nila sa Red Sea, nagkaroon kalagad sila ng kalaban. Ano sabi ng Diyos kay Moses? Taas mo lang yung tungkod at magagapi mo sila. Kaya napakaganda po yung tinataas natin yung mga tungkod. Yung ating kamay. Kuwan po yun. Kaya lang si Moses kasi, kumisan, yung kanyang kamay, siyempre, mabigat yung, mga ngalay ka rin pag nakataas yung kamay mo eh. Kumisan, nagagapi sila. Kumisan, kung pag bumabagsak, nagagapi sila. Pag tinataas na naman ni Moses, nananalo sila. Kaya, isa po yun sa mga kung sa ating buhay. Kumisan, pag hindi tayo nakapagpuri sa Diyos, kumisan nagagapi tayo ng kaaway. Alam ko, nararanasan natin yan pag hindi tayo nadalo sa mga ganitong gawain. Kumisan, napupunta tayo sa iba na gawain na hindi tulad ng ganito. Kumisan, na doon lang tayo sa bahay. Kumisan, may ibang naiisip natin. Kumisan, mararamdaman natin, iba yung mga aura na mapupunta sa atin. Pero pag nagpunta tayo sa mga ganitong gawain, kahit na anong sama ng kumisan pag masamang sa pakiramdam natin o ano yung hindi maganda sa paligid natin, biglang ma-afflict yung ating spirit. Alam ko, nararanasan natin yan, na-afflict yung ating spirit. Kaya, napaganda po yung pagtataas natin ng kamay through worship. At kumisan nagagapi sila, sabi nga sa Bible, ang ginawa ni Aaron yata at saka si Joshua, ang ginawa nila, inalalayan nila si Moses sa kanyang kamay para may touch yung kamay. Kaya, kailangan din po natin ang alalay kuminsan para ma-uplift yung ating spiritual life. Ito po yung spiritual na pinag-usapan natin ngayon. Team, spiritual warfare. Ang warfare worship ay hindi lang tungkol sa kantahan. Hindi lang po ito tungkol sa kantahan. Ito ay laban ng spiritual. Yan nga, spiritual nga ang pinaglalabanan natin dito. Habang umaawit tayo, habang umaawit tayo, ang heaven naman, ang langit, ay umaalma para sa atin. Habang umaawit tayo, sabi nga dun sa pan natin kanina, nabubuksan yung langit para sa atin. Kaya, nakalagay po sa Psalm 150 verse 6, sabi doon, let everything that has breath praise the Lord. Kaya napakaganda po yung pag-praise natin sa ating Panginoon. Nakuha ko lang kasi ito yung bagay na, ewan ko kung bakit ayaw na ayaw ito ng laging tumutulig sa atin. Hindi ko alam kung bakit ayaw na ayaw niya yung mga born again nagtatas ng kamay, nagkakantahan. Hindi ko alam kung bakit ayaw na ayaw niya, samantalang napakaraming Bible sa verses na tinatas nila yung kanilang mga kamay, nag-worship sila, para sila mga baliw. Sabi nga nung yung laging tumutulig sa atin, para daw tayo mga baliw. Pero alam ko nababasa niya yon sa Bible. Alam ko nabasa niya kasi wala na pala siya. Alam ko nabasa niya, pero maaaring siguro na nakukuha na lang yung kanyang ego siguro. Kasi ang pagtingin ko sa kanya, yung intellectual, yung kanyang mga i-share sa kanyang mga kongregasyon, intellectual. Knowledge lang yung kanyang i-share. Hindi po yung spiritual o hindi po yun na
revelasyon galing sa Diyos, kundi intellectual lang yung kanyang i-share. Kaya, alam ko, nabasa niya yon. Kahit marapakaraming Bible sa verses na nagsasabi na kailangan nating magpuri at kung paano nagagapi yung mga kaaway sa pamagitan ng pagpupuri. Yan lang po. Ang tunay na sumasamba, hindi lang pumapalakpak. Yan. Dapat palaban din. Palaban sa ano ibig sabihin nito? Yung iba kasi may nag-worship na parang wala lang. Yung parang sabi doon sa Revelation sa Isaiah ba yun? Sabi doon. The people worship me in mouth, sabi doon. Hindi worship nila ako sa bibig, hindi sa puso. Kaya ang gusto po ng Diyos yung lumalaban tayo sa puso. Yun po yun. Worship is a weapon that confuses the enemy. Ito po yun. Napakaganda po ito. Na, kahit sa Bible, na nakalagay po doon na nakukonfuse yung enemy. Lalo na yung mga instrument natin. Alam niyo po yung pag bulubulo ng shofar, yung trumpet, nakalagay po sa Revelation yun Revelation siya tayo, hindi ko na kinais, may share ko lang, Pag hinipan daw nila yun, yung devil, ay nagkakagulo-gulo sila. Ibig sabihin na nako-confuse. Kaya napakaganda po. Tingnan po natin sa 2 Chronicles chapter 20 verse 2 Chronicles chapter 20 Ito po yung time na yung mga Israelita ay nasa labanan sila. Nasa labanan yung mga Israelita. Pero wala silang tubig. Kaya nagsabi doon 2 Chronicles chapter 20. Kahit sa Tagalog na natin, wala silang tubig. Kaya sabi nun nung isang hari, sabi na, dinala tayo ng Panginoon dito para malupig, sabi niya. Pero nagtawag sila ng yan, sa Tagalog na natin. Nagtawag sila ng prophet. Ito po yung ang tinawag po nila sa prophet si Elijah, Eliseo ang nakalagay siguro diyan. Ito po yung kilala naman natin si Eliseo, di ba? Yung estudyante ni Elijah, Eliseo. Sabi doon. Sige, i-scroll mo lang ako. Huwag na akong mabilis. Ano ba yung verse natin? Verse 21. Verse 21. Chapter 20. 2 Chronicles chapter 20 verse 21. 21. 20. Ano ba? Hindi kita doon. Umpisa natin sa verse 15. Ang kwento po kasi nito, Verse 15. 20, verse 15. At kanyang sinabi, dinggin ninyo kung Judah at mga tagus. Ito, wala na sila wala na sila kasing pag-asa kasi wala silang tubig eh. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayo mga takot o mga lupay-pay man dahil sa malaking karaming ito sapagkat ang pakikipagbaka ay hindi inyo, sabi niya, kundi sa Diyos, yun no. Tapos, anong ginawa nila dito? Nagkuhan lang sila ng mga aawit. Bukas ay magsilusong kayo sa laban sa kanila. Narito, sila ay magsiahon. Sila ay nagsiahon. Yung isang klase ng version. Magandang balita. Sila ay nagsiahon sa ahunan ng sis. MBB yata, MBB version.
Yan, magandang balita. Makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayo mga taga-Juda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong matakot na masira ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban sa inyo. May kikipaglaban at hindi kayo. Harapin ninyo sila bukas sa Sis. Makakasagupan ninyo sila sa may dulo ng libis sa silang ng ilang ng Jeruel. Tuloy natin. Hindi na kayo kailangang lumaban. Yan, hindi na po sila kailangan lumaban. Tayo po hindi na tayo kailangan lumaban. Anong sabi doon? Manatili lamang kayo sa inyong kinatatayuan at paghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kasi spiritual nga yung pinaglalaban natin. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Si Jehoshaphat at ang buong Juda at ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatira at sumamba sa Diyos. Tumayo naman ang mga Levita ng kaniko at sa napakalakas na tinig ay nagpuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Yon. Kinabukasan maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa, ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo, mga taga-Juda at Jerusalem, magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging patatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang verse 12. Matapos niyang palalahanan ng mga yan, ito po yun, pumili siya ng mga awit at magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kamanalan. Dinlagay nila sa battle po, yung mga awit at mga nagpupuri. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng upo at habang tayo umawit, purihin si Yahweh, pag-ibig niya tunay, laging tapat kailanman. Kung titignan po natin yung sumusunod dyan, dagapin nila yung mga kaaway niya, no? Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Kaya napakaganda po yung ginagawa natin. Pag narinig po ng kaaway yung ating mga awitan, kasi ang kaaway natin, hindi naman dito, yung mga spiritual din ang kalaban natin. Kaya ginugulo po sila ni Yahweh. Kaya napakaganda po yung pagpupuri at pag-aawit sa ating Panginoon. Kasi ginugulo ni Yahweh ang mga kaaway. Sa mundo, ang panalo ay galing dito sa mundo, iniisip nila na ang panalo ay yung mga malalakas. Pero sa Kingdom of God, ang lakas po ay nanggagaling sa presensya ng Diyos. Nakatakal po na ito nung nakaraan yung tungkol kay Samson. Nabanggit nga doon na itanong nga na saan nanggaling yung lakas ni Samson. Kung makikita natin doon, yung lakas ni Samson ay nanggaling hindi po doon sa buhok. Ang lakas ni Samson ay hindi po nanggaling doon sa buhok, kundi makikita natin na ang lakas ni Samson ay nanggagaling sa presensya ng ating Panginoon. Nanakuan po natin yan, nasagot po natin yan noong nakaraan. Kaya dito sa mundo, inisip nila yung lakas. Pero sa atin, true spiritual, ang lakas po natin ay yung nanggagaling sa presensya ng ating Panginoon. Yun po ang napakagandang example po nun sa Samson. Makikita natin dun sa Judges chapter 14 verse 6, Judges 15:4, at Judges 16:20, ang Judges 16:28, na nung iniwan siya ng presensya ni Yahweh, nawala yung kanyang lakas. Kaya huwag po tayong mag-rely sa ating lakas po. Tulad ni Samson, hindi siya, akala niya siguro, dun sa buhok niya, nanggagaling yung lakas niya, pero hindi. Doon sa presensya po. Kaya huwag po tayong mag-rely sa ating lakas, kundi mag-rely tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen! Kakaila. Kahalagahan ng worship. Kahalagahan ng praise. Your worship invites God presence. Napakaganda po yan. Yung worship po natin talagang ini-invite po natin yung presence ng ating Panginoon. Ang presensya ng Diyos ay pumababa kapag may tunay na papuri. Ang presensya po ng Diyos ay bumababa kapag may tunay na papuri. Ang Diyos po, everywhere nasaan siya. Pero yung pag nagpupuri po tayo, yung presensya niya, bumababa para sa atin. Yung kanyang spirit o yung kanyang
kalakasan ay bumababa para sa atin. Tingnan natin sa Psalm chapter 22 verse 3, no? Alam niyo po yung Psalm 22. 23. 22 verse 3. Ay, yun po yung bumababa yung spirit. Pero yung example ko po dito, yung sa Acts na lang, sa Acts chapter 16 verse 25 to 26, no? Kilala naman natin si Paul at saka si Silas. Siguro natakol na natin to. Sa New Testament, si Paul po at saka si Silas, nakakulong po sila. Gawa. Acts 16:25 to 26. Nakakulong po sila. Anong ginagawa nila sa kulungan? Wala, umaawit lang. Nagpupuri. Habang nag-worship sila, nagiba ang pader. 25 to 26. Ako yan. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit. Yan po, nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Yan po yung tinatawag na presensya ng ating Panginoon. Pag nalalangin po tayo, nag-pray, nagpapasalamat, nagpupuri sa ating Panginoon, yung presensya po niya ay bumababa para sa atin. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga talikala ng lahat ng bilanggo. Itutuloy nga natin ito, yung gwardiya dito gusto nang papatayin na niya yung sarili niya. Kasi kargo niya yung mga yun, akala niya nakatakas na lahat ng mga bilanggo. I-scroll mo ng akala niya nakatakas lahat ng mga bilanggo. Papatayin na nga niya yung sarili niya eh. Kasi nung unang panahon, madilim naman, di ba? Wala, hindi niya kita yung mga nasa loob. kaya binunot niya ng kanyang tabak at magpapakamatay na. Pero ang sabi ni Pablo sa kanya, wag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Sabi ito. Bakit po ano? Bakit hindi tumakbo sila Pablo at saka si Silas? Kasi makikita natin dyan, no? Bakit? Kasi ang katwiran kasi ni Pablo at saka si Silas, dito yata yun yung katwiran niya. Kasi hayagan sila ikinulong eh. Kitang-kita ng mga tao na kinulong sila. Ang gusto mangyari ng Pablo at si Silas, dapat hayagan din silang pakawalan. Hindi yung tatakas sila para mapapurihan si Yahweh. Ganun po yun. Dahil ito nagpabautis mo yung gwardiya, no? Dito yata yun, no? Kinaumugaan, inutusan ng mga pinuno ng lungsod ang mga kawal na palayan na sila Pablo at Silas. Sabi doon, kaya sinabi ng bantayan, inutos ang pinayan, no? Sige, ituloy mo na. Subalit sinabi ni Pablo sa mga kawal, ipinahagupit nila kami ng hayagan at ipinabilanggo ng hindi man lang nilitis. Kayo kami mga mamamayang Romano at ngayon palihim nila kaming palalayain. Hindi maaari. Sila ang pumarito at magpalaya sa amin. Napakaganda po yung sinabi ni Pablo, ano? Kasi hayagan silang kinondem eh. Hayagan silang kinondem. Hayagan silang pinakulong, hayagan silang pinaghampas dahil sa ating Panginoon. Pero nung gumawa ng miracle yung ating Panginoon, gusto nila paalisin na lang sila. Pero hindi po. Dapat ito po yung gusto mangyari ni Apostle Paul, dapat makita rin ng mga tao yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung ginagawa natin yung ginagawa natin na pagpupuri sa ating Panginoon, kung may mga nangyayari maganda sa atin, huwag po nating iilihim. Kung may nangyayaring miracle na ginagawa sa atin ng Panginoon, huwag po nating ilihim kasi gusto po ng Panginoon ay yung mai-share o ma-share din natin yung mga miracle na yon. Kaya napakaganda po yung pagpupuri. At gaya natin sila Paul at Silas na pag may miracle ay hindi nila inililihim yun. Isinishare nila sa mga tao. As we worship, we build His throne.
Kanta din natin yun, di ba? And as we worship, we build your throne. Ganun ba yun? Nakalagay po yun sa Psalm chapter 22 verse 3. Pag nag-worship po tayo, binibuild po natin ang throne ng ating Panginoon. Nakalagay po sa Psalm chapter 22 verse 3. Our praise paralyzes the enemy. Yun. Pag nagkumakanta raw tayo ng pupuri, napaparalyze yung mga enemy. Habang umawit tayo, nadi-disable ang plano ng kalaban. Amen. Amen! Kaya napaganda po yung pag-aawit natin. Nakalagay po sa Psalm chapter 8 verse 2, no? Sabi doon, kahit na maliliit na boses, yung mga maliliit na bata po, nakalagay po doon, ay nagpupuri sila at malaking bahagi yun. Malaking nagagawa nun sa ating para ma-declare ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kahit maliit lang po yung boses natin, malaki ang impact. Pinupuri ka ng mga bata at bagong silang, ikaw ang nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Kaya kung maliit lang po, kahit na maliit lang po yung boses natin, ay mapapatahimik natin ang mga kaaway. Alam niyo po yung kwento sa Jericho. Siguro alam naman natin yung kwento sa Jericho, no? Yung kwento sa Jericho, napaka tibay po na wall yun, yung sa Jericho. Ano ang ginawa nila? Sumigaw lang sila. Sabi ko, sa Joshua chapter 6 verse 1 to 20. Sa Joshua chapter 6, anong ginawa nila? Iniikot lang nila yung hindi naman sila gumamit ng mga maso o kaya kung paano nagiba yung wall. Kung titignan po natin yung wall ng Jericho, siguro magmula dito hanggang sa kabilang kalsada siguro. Ganun po kakapal yung wall ng Jericho. Kasi yun ang pinananaligan ng mga taga Jericho, yung wall na yun na sabi nga nung may mga research kasi na nakita yung wall na yun, yung wall of Jericho, ang kapal talaga. Anong ginawa nila Joshua? Dahil lang sa pagsigaw nila sa verse 20 na yata yan. Anong chapter yun? Joshua chapter 6 verse 1 to 20. Umiikot sila. Sabi ni Joshua, ikutin natin. Sabi doon. Ang unang sabi pa nga ni Joshua dyan, sanctify yourself, sabi niya. Pakinggan ninyo, sabi sa verse 1. Sa verse 1, sabi doon, sanctify yourself. Sabi doon, ibig sabihin, sanctify, linisin natin ang ating sarili para magapin natin yung kaaway. Sanctify yourself, sabi doon. At ang ginawa nila, inikot nila ng 7 beses yon. Yung unang first 6 days, inikot lang nila ng 6 times. Sa first 6, one time lang sa isang araw. Tapos pang 7th day, inikot nila ng 7 beses ba? Yan, 7 beses silang liligid sa lungsod at inipan ng mga pare ang dala nilang trompeta. Sabi ng sabay sumigaw, ayan. Lahat kayo ubod lakas na sisigaw sa sandaling yun. Babagsak ang mga pader. Kaya napakalaga po yung ating pagsigaw sa ating Panginoon. Bumabagsak po yung pader. Amen ba? Amen. Amen. Praise is not noise. It's strategy. Hindi nga naman noise yun, it's strategy. Kung hindi ginawa ni Joshua yun, nagapipan nila yung Jericho. Malamang hindi. Kasi nakahanda yung mga Jericho Nakahanda sila sa loob. Kaya-kaya nila yung mga Israelita. Pero nung nagiba nila yung wall, nawalan na ng nagpanik na yung mga taga Jericho. Nagpanik na kaya kahit sino naman kung ano yung pinangahawakan mo, yung sinasabi mong tanggulan mo, pinapanaligan mo, pag nawasak yun, mawawala ka sa hulog Kung gusto ka magpapanik ka. Ganun pa ang nangyari sa mga taga Jericho. Kaya, it's strategy. Praise is not noise. It's strategy. Nakalagay po yan
2 Chronicles chapter 20. Natalo na pala natin yun, no? 2 Chronicles chapter 20. Yun pong strategy. Minsan ang pinakamalakas mong laban ay yung tahimik mong pagkonsulta. Minsan ang pinakamalakas mong laban ay yung tahimik mong pagkanta. Pagsamba sa presensya ng Diyos. Kapag naramdaman natin na mabigat ang ating atmosphere sa buhay, kapag naramdaman natin na mabigat ang ating kalagayan sa buhay o pakiramdam sa buhay, subukan po natin mag-worship. Sabi nga dun sa tingnan natin sa Psalm chapter 4 verse 42. Psalm chapter 42 verse 4, 5, 6 ganun. Alam niyo po, subukan po ninyo. Kung mabigat yung inyong pakiramdam, kung may mga problema kayo, subukan niyo lang. Isa ito sa mga sa mga natutunan ko rin doon sa nagturo sa amin si Pastor Rex. Isa po ito sa mga in-insist niya. Kung masama ang loob mo, mabigat ang pakiramdam mo, yung feeling na feeling na wala ka nang kakampi, yung feeling na nag-isa ka na lang, subukan niyo pong magpuri. No? Approve po, sa akin po, nung nasa ibang bansa po ako, nararanasan ko po yung mga ganyan. Pero anong ginagawa ko? Nagpupuri, nagpapasalamat sa akin. Ang tinuro nga sa amin, kahit kaunting kanta lang. Sabi nga ni Pastor Rex, sabi niya, yung nagtuturo sa amin. Sabi niya, kahit ko na yun. Hallelujah, kailanman. Wag kaya ang diablo ay humadlang. Problema'y dumarating, itaas ang kamay at magpuri. Hallelujah. Hallelujah, kailanman. Kahit yun lang po. Nasubukan ko na po yan. Kahit kung pabigat yung pakiramdam nyo. Isigaw po ninyo, mas maganda. Isigaw ninyo. Nasa psychology din po yan eh. Kung, aliba, masama yung pakiramdam mo, pumunta lang kayo sa isang lugar na siguro hindi kayo mapapakinggan. Sumigaw lang po kayo, sabi doon. Nasa psychology po yan. Pag mabigat na bigatan yung pakiramdam, sumigaw lang kayo. Mawawala, ma-active po kayo. Eh lalo na siguro kung sumisigaw kayo sa Panginoon. Yan po yun. Hindi, subukan po ninyo. Ewan ko kung nasubukan na ninyo pala. Nasubukan na ba ninyo? Subukan po natin. Pag mabigat po ninyo, nakalagay po dito, nagdurog ang puso ko. Kapag aking naalalang lumipas na nakahapong lagi kaming sama-sama, papunta sa templo ng Diyos, na ako ang nanguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdarandam? Sa Diyos ako ay may tiwala. Yan o, muli ko siyang aawitan. Yun po. Kahit pag nanlulumo tayo, pag masamang ating pakiramdam, awitan lang po natin ang ating Panginoon. Subok ko po ito. Sabi yung nagturo sa amin, subok din daw niya yun. At sinishare ko rin sa inyo. Subok ko po ito. Subukan din po natin. Kahit na maliit na kanta lang, ulit-ulitin natin. Sabi pa nga doon ni Pastor Rex, ako'y nagpupuri sa Panginoon. Ako'y nagpupuri sa Panginoon. Habang sumasaya siya mag-isa, kumakanta, ginagawa ko rin po yan. Nawawala po talaga yung problema. At isa pa doon magre-reveal po ang Panginoon sa atin. Pag makikita po ninyo, pag nagpupuri kayo, siyempre, darating ang mararamdaman ninyo rin yung mararamdaman ninyo ang presensya ng ating Panginoon. Bumababa, mararamdaman po ninyo. At pag naramdaman nyo po yung presensya ng Panginoon, doon na kayo mag-pray. Sigurado pakinggan kayo ng ating Panginoon. Totoo po yun. Subok ko po yan pala. Subukan niya rin. Alam niyo po yung kwan ni Jehoshaphat, yung sa 2 Kings chapter 3 verse 10 to 16.
Si Haring Jehoshaphat din yung pang kanina, no? Sa Bible kasi halos magkakaparehas ang pangalan nila. Sa 2 Kings chapter 3 verse 10 to 16, yung tatlong hari na yon, talagang nakulong na naman sila. Yan o, sabi din dito, tayong tatlo ay pinagsama-sama ni Yahweh upang ibigay sa kanyang mga Moabita, sabi doon. Nagtanong sila ng mayroon bang propeta rito, sabi niya. Yan, wala ba rito propeta para makasangguni tayo kay Yahweh? Sumagot ang isang opisyal. Narito si Eliseo. Ito yung sinasabi ko kanina. Si Eliseo po, ito yung estudyante ni Elisha, ni Elias. Sabi doon, ano sabi ni Eliseo? Kasi ito si Eliseo, galit siya sa mga hari ng Israelita. Kung makikita natin dito sa 2 Kings, dalawa po yan. Ang mga Israelita at saka ang mga Hudyo sa taga-Jerusalem, mga taga-Juda. Ang mga taga-Israelita kasi, nahati yan nung sinabi ni Solomon na, sabi niya, sige, nung si Solomon ay nakinig siya sa mga kabataan, hindi siya nakinig sa mga matatanda, humiwala yung 11 tribes, 10 tribes ng Israel. Kaya yun, itong 10 tribes ng Israel kasi humiwalay sila sa Diyos, gumawa sila ng sarili nilang patakaran ng pananampalataya. Kaya itong si Eliseo, galit na galit siya sa mga Israelita. Yan. Tinanong si Eliseo ang hari ng Israel, bakit sa akin kayo lumalapit at hindi sa mga propetang nilalapitan ninyong ama't ina? Ang pinapatungkulan po niya, yung mga Israelita yan. Iba po yung taga-Juda. Kaya, kasi nagkaroon sila ng sarili nilang yung mga Israelita na yun, ang naging kabisira nila yung yung babaeng may balon, saan yun yan? Yung Samaria, yun ang pinakakabisira nila. Kaya nagkaiwalay yan. Kaya yung mga Hudyo, kaya hindi sila gaanong nadaan sa Samaria kasi galit sila dyan. Kung ayaw nila magkasala, din ang pakwa nila. Kaya lumilis sila. Sapagkat kaming tatlong ito rin natin. Scroll lang. Sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh ang buhay na makapangyarihan sa lahat na siya'y aking pinaglilingkuran. Kung hindi lang dahil kay Haring Jehoshaphat, yan, hindi kita papansinin. Yan po. Talagang galit po si Eliseo dyan sa mga taga, ito lang natin, i-scroll natin. Sabi doon, kasi tayo po, kung galit na galit po tayo, hindi po nagre-reveal ang Panginoon sa atin. Kahit anong gawin natin, pag may galit sa ating puso, hindi po magre-reveal yan. Pero anong ginawa ni Eliseo, sabi niya, dalhanin niyo ako ng isang manunugtog. Ganon nga ang ginawa nila. Nang tumutugtog na ito, si Eliseo nilukuban ng kapangyarihan ni Yahweh. Yan. Yun po, pag galit na galit po tayo, talagang hindi natin mararamdaman ang presensya ng ating Panginoon. Pero umawit lang po tayo sa Panginoon at mawawala yung galit. Magbibigay po ng revelasyon sa atin ang Panginoon. Yun nga, sinabi niya dito, yung batis, magkakaroon ng tubig at nagapingan nila yung kanilang mga kaaway. Kasi ang akala ng mga kaaway, nung nagkaroon ng tubig yung kapatagan na yun, akala nila, yung nakita ng mga kaaway, nandyan yun scroll mo lang. Nakita ng mga kaaway, sa true sunlight, kulay pula. Akala nila naglaban-laban yung mga Israelite, yung mga yun. Pero hindi pala, yung true sunlight lang nakita nila. Kaya nung lumusob sila, natalo sila kasi iba yung akala nila naglaban-laban yung kanilang mga kalaban. Kaya yun po, nagbibigay ng revelasyon pag umawit tayo at nililito yung mga kaaway. Yan po yung isang mga katulahan po yan sa Bible. Kaya napakahalaga po yung pag-aawit natin sa ating Panginoon. Our song releases supernatural breakthrough. Pag umawit po tayo, nagre-release po ng supernatural breakthrough. Ang awitin ay naglalabas ng tagumpay.
Nabanggit na natin yan sa kung paano nagapi, kung paano nabuwag, kung paano bumagsak yung walls of Jericho. Yan po yun. Nagre-release ng supernatural breakthrough pag tayo ay umawit. Kapag sumigaw ka ng papuri, kapag sumigaw po tayo ng papuri, bumabagsak ang presensya ng ating Panginoon. Worship is the language of breakthrough. Ito pong quote na to, yung ba't nilagay dito? Kasi worship is the language of breakthrough, sabi doon. Kasi, yung worship talaga, ang nagsabi po niyan, si Darlene Shake. Kilala niyo si Darlene Shake, di ba? Kilala po ninyo si Darlene Shake. Sila Sister Marie. Kilala niyo, Darlene Shake? Yung singer na sikat na yung naging controversy itong mga to. Si kakon nila, sino yung mga sa Australia, sino yung mga hindi, yung sikat. Hillsong. Hillsong. Oo. Hillsong. Ngayon hindi na gaano kinuha yung mga kanta nila kasi sabi nila nag-controversy kung titignan nyo, isa-search nyo po yung buhay nila, yung Hillsong, tsaka talagang napakarami kong hindi maganda. Talagang hindi maka-Diyos yung mga ginagawa nila. Pero, ito para sa akin lang, yung mga kanta kasi nila, siguro, para sa akin lang to kasi marami na kasi hindi nagkukon sa kanta nila eh. Ito, si Darlene Shake pa lang, yung kinupost niya yung shout to the world. Shout to the Lord, oh your God. Habang nung kinupost niya daw to, nasa stage siya ng talagang makakuha yung kanyang buhay. Nasa stage siya ng mababa ang kanyang buhay. Kaya kasi sinerge ko to eh. Bakit marami nang hindi tumatangkilik sa kanta ng mga Hillsong, ito nila Darlene Shake, kasi nagkaroon nga sila ng controversy. Ewan ko kung alam niyo yun. Marami po silang mga controversy na nangyari talaga. Pero ito para sa akin lang yung mga kanta ni Haring David sa Psalm, bakit hanggang ngayon kinukon pa rin, tinatangkilik pa rin natin? Nagkaroon din ng controversy si Haring David. Ang para sa akin lang to. Siguro yung time na ginagawa nila yung mga kanta, puspos sila ng Holy Spirit. Pero may time kasi na tayong ilang tao nagagapi tayo ng kalaban eh. Ang gusto ko lang palabasin dito, bakit yung Psalm na nagkaroon din ng controversy, yung mga si Haring David, tinatangkilik din natin yung kanyang mga kanta sa Psalm. Bakit itong mga to, bakit parang ni-chapwera na nila? Kasi nagkaroon na ng controversy. Yan para sa akin lang yan. Kasi marami na po hindi tumatangkilik ng kanta nila. Yan yung kanta nila Hillsong ko yan. Tsaka nila Darlene Shake. Marami. Ang para sa akin kasi, siguro nung ginagawa nila yung mga kanta, baka puspos sila ng Holy Spirit. Pero nagapi sila ng kaaway, siguro, hindi naman siguro kasama dun yung kanilang paggawa ng kanta dati. Kaya, yung para sa akin lang. Pero, kasi nilagay dito si Darlene Shake sabi niya, worship is the language of breakthrough. Totoo po yun. Nung nasa mababa yung ni Darlene Shake talaga, kinumpos niya yun. Yung Darlene Shake wrote this song during the time of his personal trouble. Nung magkaroon siya ng trouble, kinumpos niya po yung shout to the Lord. Shout to the Lord, oh ye earth, let us sing. Sabi doon. Kaya, yung pong kanta, ay iba po doon sa umawit. Tulad ni David, mga kanta po niya, ay iba din po sa kalagayan ni David. Kaya,
Yun po ang ipinupunto ko lang dito kasi nilagay kasi natin check dito. Application. Huwag mong hintayin matapos ang problema bago magpuri. Hindi mo natatapos ang problema. Sino naniniwala na hindi natatapos ang problema? Huwag po natin hintayin matapos ang problema kasi hindi po natatapos siya. Magpuri po tayo. Habang nasa atin po yung sakit, habang nararamdaman natin yung sakit, kung ano man nararamdaman natin, habang masama ang pakiramdam natin, habang hindi maganda yung paligid natin, magpuri po tayo. Pray while it's painful. Doon po natin mararamdaman yung presensya ng ating Panginoon. Pray while it's painful. 10 to 11. Bakit hindi tayo kuminsan bakit hindi tayo nagtatagumpay sa ating pag-aawit, sa ating praise and worship? Bakit? Nakalagay po sa Isaiah chapter 29 verse 13, ano? Sabi doon. Isaiah 29 verse 13. Sabi doon. Dahil lang sa kanilang bibig, hindi po dahil sa kanilang puso. Yan. Sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito. At sa bibig lamang nila ako iginagalang. Subalit, inilayo nila sa akin ang kanilang puso. At ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Yan po. Bakit hindi tayo nagtatagumpay? Bakit hindi natin nararanasan? Bakit hindi natin nararamdaman ang ating Panginoon pag nag-praise and worship tayo? Kasi ito po, karamihan sa atin ganito. Worship. Sabi doon sa John chapter 4 verse 27, sabi doon, worship God in spirit and in truth. Sabi doon. Worship God in spirit and in truth. Nakalagay dito sa Revelation chapter 3 verse 15, ano? Yung lukewarm worship, yung Revelations na lang. Revelation chapter 3 verse 15. Alam niyo po yung lukewarm, ayaw na ayaw po ng ating Panginoon yung yung lukewarm? Yung hindi mainit, hindi malamig. Ayon po yung ayaw ng ating Panginoon. Sabi doon, alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Mabuti pa sana kung malamig tayo eh. Mabuti pa sana kung mainit tayo. Pero kung ganyan-ganyan tayo, yun po ang inayawan ng ating Panginoon. Nakalagay po sa sumunod na verse, sabi doon, I will speak you. Sabi doon, yun na. Ngunit dahil ikaw ang maligamgam, isusuka kita. I will speak you, sabi sa English. Ayan. Saan na? Ayan. Kaya, kung magpupuri po tayo sa ating Panginoon, huwag po tayo maligamgam. Kung pilitin natin, pupuri tayo, huwag po tayo maligamgam. Sabi doon, kung hindi ka maligamgam, kung hindi ka malamig, dapat mainit ka. Pilitin po natin na huwag tayo maligamgam. Mamaya pamumunan tayo ni Pastor. Aawit po tayo, subukan natin. Huwag po tayo maligamgam. Amen ba? Worship. War song? Okay. Yan po. Itutugtog ko lang to, ano, yung si Haring David. Lagi kong binabanggit dito yun kasi ito po yung laging ibinabati ko sa atin. Si Haring David po, anong ginawa niya? Nagpuri, nagpasalamat. Sabi doon sa 2 Samuel chapter 6 verse 14 to 20 to 22, sabi doon, para siyang baliw, nagkakanta, nagsasayaw kasama ng mga, sabi nga nung asawa niya, anong ginagawa mo? Parang kang baliw na nagkakanta, 2 Samuel chapter 6. Sabi doon, gagawin ko ito para sa Panginoon, sabi doon. Kaya yun po tumutilag sa atin. Anong nangyari doon sa asawa niya? Sa asawa ni David, hindi na po nagkaanak. Yun po ang sinabi sa Bible. Nasa Bible po yun. Kaya po, isa rito sa lahat yung sinasabi, yung tumitilig sa po sa atin na nagkakanta, nagsasayaw, ay hindi na po nagkaanak. At wala na nga po yun. Kaya, subukan po natin. Pamungunan tayo ni Pastor naman. Pag puri sa ating Panginoon, ano ba yung kanta natin? Yung warfare.
Tsaka sa